Welcome back mga kabrosol. So ito na ang sinasabi ko sa inyo na dito ko magsimula sa taas hanggang sa baba ito. At nilevel natin to gamit yung hose level mula dyan hanggang doon sa gitna. Okay? At yung paunang steel matting natin ito, yung 8 by 4 feet. Pero pintulan ko ito, nasa 7 na lang ito yung height niya. Kasi yun lang ang sabi kasi ng may-ari na itapat lang yun sa canopy yung sa siding nila. Okay? So kung nakita nyo ay yan, dala-dala ni Mrs. yung plywood para ipanglilim sa atin para hindi masyadong mainit. Kasi triple yung init yan. Init mula sa turing, init mula sa paghinang at init mula sa sinag ng araw. Kaya yan. Maya-maya ay mainom ako ng malalamig na tubig yan para hindi tayo ma-dehydrate. Delikado sa dehydration, yung init. Okay, masyadong mainit at nakakamatay yan. Diba? So yung mga materials pa natin gamit nito ay yung angle bar na 1.5 inch yung lapad at 4 mm yung kapal niya. At yung steel matting natin na number 6 yung kapal niya, yung thickness. Yung pinaka makapal talaga yung gusto ni Auntie Edna sa ating ikabit na pins na yan. At yun nga, yung design ay ganyan lang. Gusto niya na yung hangin ay labas-pasok lang Kasi yun sa bahay nila ay masyadong mainit yan sa loob. Kaya yan ang gusto niyang maging bakod. So, yan. At yung electrode na ginamit natin ay E6011. Sa lahat ng mga project ko pala ay E6011 talaga yung gagamitin ko na electrode. Ang diameter ay 1/8 inch. Okay? So, yan. Tuloy-tuloy lang yan hanggang sa bandang gitna. So, yung ating willing machine din ay maiksi yung kable niyan. So, minsan ay makikita nyo ay nakabitin siya. Nakasuspended siya. Ginamitan ko na nakahook na steel bar or yung kabilya. At mapapansin nyo sa mga susunod o sa video na ito ay may support yan na naka-diagonal siya. Kung napansin nyo, yung unang video natin ay may binuhos ako sa bandang gitna niyan. May inimbid ako na ang haba nun ay 3 feet. Ibinaon ko sa bandang gitna at binuhusan ko. Angle bar din yun para doon natin ikabit yung support natin na diagonal. Pero yun nga, hindi nagustuhan ni Auntie Edna. Kaya yan, tinatanggal sa atin yung bakal. At yung bakal na talagang pwede natin tagalin kasi buhos yun Asit na lang yung buhos na tumigas. At yun, napag-usapan namin na kung napansin nyo yung canopy na yan, yung dalawang canopy sa window na yan o sa bintana na yan, ay dyan sa bandang gitna ilagay yung aming support sa yung makatayin o makahawak sa pins na yan. Okay? Yung itayo natin dyan vertically ay yung pipe na 2 inches yung diameter niya. At yung schedule 40 lang yung nirequest natin. At syempre, may mga dowel pa rin sa baba bago natin binuhusan ng halo. Okay? So, yan. So, ganyan lang yung gawa ni Mrs. Kaya yan, hindi na ako kumuha ng ibang helper para sahuran ko. Kami tatlo lang yung tumapos niyan sa project na yan. Si ate, yung nag-video niyan, at si Mrs. tatlo kami. Yan, tagahawak siya. Pag may gusto ako ipaabot, iabot niya. At tagabigay ng tubig. Magandang takbo ng project o kung saan tayo mapunta. Kung kasama natin lagi yung Mrs. natin para hindi tayo mag-alala kung anong oras tayo uwi. O hindi rin siya mag-alala kung anong oras tayo umuwi sa bahay. Ayan, sama-sama kami. At yun nga ay stay in kami dyan sa bahay na yan. Duplex yan, dalawa, itong sa taas. Diyan yun matutulog yung anak ni Auntie Edna, si RB. At doon kami sa bandang baba, yung may open na na yan, na window o bintana, diyan kami matutulog. At yan, tuloy-tuloy lang yan. Gusto namin uwi ay kukunin kami yan ni Auntie Edna para i-atid kami kung saan kami mag-stop over para sa aming sasakyan naman pauwi sa amin. Kasi yan, 3 sakayan yan mula sa amin hanggang sa syudad at mula syudad hanggang sa subdivision na yan. Yun nga, mabuti na lang ay pinayalan kami ni Auntie Edna at siya nag-offer na dyan kami matutulog para hindi kami magastuhan masyado sa aming pamasahe. Kapag umuwi kami ay malaking
bagay din yun na masisave namin. Kasi sa one win yan ay yung aming pamasahe ay halos 100. So balikan, 200 yung aming pamasahe back and forth. So malaking bagay na din yun, yung 200 na yun. At kung napansin nyo, ako lang lagi yung naghinang yan kasi ayaw ko yung ano, yun nga si ate ay taga-video niyan at ayaw kong maputol yung ano, yung steel matting pag hinangin. Minsan nga pag ako maghinang ay napuputol yung steel matting kasi malakas yung kurintil na dyan. Malapit kasi yung transformer nila. Mula dyan sa poste na yan, may yung sa kabila ay may poste rin. Sa baba, pangatlong poste mula dyan ay andun yung transformer. Kaya malakas yung kurintil nila dyan. Yan. Minsan nga ay nabubutas yung ating angle bar sa paghinang natin dahil sa kalakasan na yung current na ibinigay natin sa ating milling machine. So, lagi nyo isipin, pag may project kayo na welding, ay talagang mag full appropriate PPE kayo, yung personal protective equipment. Okay? Importante talaga yon. Kahit anong trabaho natin ay talagang mag-PPE tayo, yung personal protective equipment para sa safety sa ating sarili. At lagi din natin isipin, hindi lang yung sarili natin, kahit yung mga kasama natin ay isipin natin yung safety nila. Para umuwi tayo galing sa trabaho na kompleto tayo at walang nangyaring masama para magiging happy yung pamilya natin, diba? So, ganun lang. Sa araw na ito ay hanggang sa gitna lang yan, ano? At pinabukasan na naman yung continuation yan. Kasi yung materials nito ay na-short na kasi iba yung design, ano? Hindi natin nasunod yung unang design na aking na-drawing. Kasi nga, sa actual na ay naiba yung design. Pangit naman tingnan din yun ng unang drawing ko. Kaya yan, na-short yung materialis. At pinabukasan naman ay nakabili din sila ng panibagong materialis, yung steel matting at angle bar para i-continuous natin yung pins na yan. Pero yun nga, talagang didiskarte tayo nito kahit na mainit, ano? Kasi sa badang hapon, sa panahong ito ay umuulan siya lagi. At aking tulong din yun, yung dito kami matutulog kasi alas 6 pala ng umaga ay gumagawa na ako. Sinusulit ko yung oras, no? Kasi di pa siya mainit, wala pang araw, at sinusulit ko yung oras na yun para pag may araw na ay yun, papitis-pitis na lang tayo. At kung ulan din, minsan ay ulan din ng umaga, kaya yan, magtago tayo, no? Mas mabuti pa yung mainit kasi tayo, no? Sa may lilim. Pero kapag ulan ay talagang standby talaga yung gawa natin. Hindi pwede yung magpaulan tayo dahil mainit na yung gawa natin tapos maulanan tayo at baka ako naman yung magkasakit. So ganyan lang, didiskarte lang tayo kung saan tayo magiging easy yung gawa natin. So ganun lang. Dapat magiging alert tayo sa ating paligid, ano? Kung anong magiging kaganapan. Ayan. So yan, yung mga oras na yan talagang mainit yan. At yan, no, maraming salamat pala sa inyo mga kabrosol sa patuloy niyong pagsuporta sa aking mga ginawang vlog. At sa ngayon ay wala pala tayong tutorial, ano. Maraming salamat sa inyo sa pagsubaybay sa aking page at yung mga followers ko, maraming salamat sa inyo. Kahit doon sa TikTok ko, maraming salamat po sa inyong lahat mga followers ko. At lalo na yung sa aking Brosol Garage sa YouTube channel, ano. Maraming salamat po sa inyong lahat mga subscriber ko. Hindi ako nagsusumikap ngayon sana kung hindi kayo nakasubaybay sa akin. Kaya yan, nagsusumikap ako na makagawa ng video, vlog at pagkatapos nito hindi na ako mabisi ay gagawa na naman tayo ng mga tutorial sa pag-building. Lalo na yung ismaw ay magiging imaw na. At yun ay gawin na naman natin yung tutorial yun, yung magiging imaw na. So by next year yun ay magiging imaw na siya. Manual metal arc welding na. Wala na yung ismaw. Okay? So yan. Tuloy-tuloy lang yan, okay?